So ayan, kung ikaw ay nag-aaral ng Korean language for EPS topic exam at gusto mong pag-aralan o gusto mong matutunan kung paano mag-conjugate ng Korean verbs into past, future, and present tense, ay hinihikayat kita na panoorin mo ang video na ito kasi sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung ano yung pinakamadaling paraan kung paano nyo matututunan agad ang pag-conjugate ng past, future, and present tense. So, disclaimer lang muna, hindi ako teacher, hindi ako sonsing name. Gusto ko lang mag-share sa inyo ng sarili kong paraan kung paano ko pinag-aralan to dati nung nandyan ako sa Pilipinas. So, nasa sa inyo na kung susundin nyo to or sana makatulong na lang din sa inyo to. So, dahil madami sa inyo yung nag-request at nag-message sa akin na gawan ko ng video kung paano mag-conjugate ng Korean verbs. So, ito na yun guys. Ito na yung series number 1 natin. At sana ay makatulong ako sa inyo, no? So, bago tayo magsimula, bakit nyo kailangang matutunan ang pagko-conjugate ng Korean verbs into past, future, and present tense? So, guys, itong pagko-conjugate into past, future, and present tense, napaka-useful nito, guys. Hindi lang sa exam, kundi pati pagdating nyo dito sa Korea. Kasi nga, yan yung pinaka-gamit na gamit natin dito sa Korea. Yung kung paano natin sasabihin kung anong ginawa natin kahapon, kung anong gagawin natin bukas, at kung anong ginagawa natin ngayon. So, napaka nito guys, napaka-importante. Kailangan matutunan nyo to, master nyo to, kasi ibig sabihin, araw-araw magagamit nyo tong tatlo na ito. No? Lalo na kapag nakipag-usap kayo sa boss nyo o sa mga kasama nyong Korean sa trabaho. So, bago tayo magsimula guys, sana may hawak kayong ballpen tsaka meron na rin kayong papel na pagsusulatan para at least habang pinapanood nyo ako ay masabayan nyo na ako. Huwag kayong mag-alala kasi mamaya pagkatapos ng video na ito, bibigyan ko kayo ng free na reviewer nyo ulit para doon kayo mag-practice. No? So, tara, start na tayo. So guys, bago tayo magsimulang mag-conjugate ng Korean verbs into past tense, kailangan muna nating malaman kung ano yung dictionary form ng verb. So, kapag sinabing dictionary form, ito yun guys, may ta sa dulo. Ibig sabihin guys, nakaano siya, dictionary form. So, ang kailangan nating malaman dyan is kung ano yung verb stem or yung pinaka root form niya. Root form. Okay? So, ano yung verb stem o root form? Paano natin malalaman? So, napakadali lang yan guys. Ang gagawin nyo lang, tatanggalin nyo lang itong ta. Okay? Tanggalin nyo lang yung ta. Yan. So, malalaman nyo na agad kung ano yung pinaka verb stem niya. So, pag tinanggal nyo yung ta, ang verb stem niya is mok. Diba? Ito naman is mashi. Ito naman is ka. Ito naman is mandel. Ito naman is manna. Okay? So, ganyan guys. Siguro naman, familiar na kayo sa mga verb na ito. Diba? So, ito, meaning nito is to eat. Diba? Ito naman is to drink. To go. Mandel is to make. Ito naman, manna is to meet. Diba? So, paano natin i-conjugate yung mga verb na ito into past? So, pag-aralan muna natin guys kung ano yung, meron kasing tinatawag na rules. No, guys? So, yun muna yung una kong isasabihin sa inyo para mas madali nyong ma-conjugate mamaya itong mga verb na ito. Okay? So, yung rules guys, ito yung pinaka-pattern natin, no? Pattern. Yan yung susundan natin sa pag-conjugate ng Korean verb. So, dito sa past tense, ang pattern natin ganito. Kung ang huling vowel ng verb ay nagtatapos sa a, okay, yung last vowel is a or o, ang gagamitin nyo is hassoyo. Okay? Hassoyo. Yan. Hassoyo.
asoyo ang gagamitin nyo. Kapag hindi ganito ang lumabas sa dulo, yung last vowel ng sa verb, okay? Sa verb. Yung last vowel ng verb ay hindi ganito, kung hindi siya a or o, ang gagamitin niya naman ay osoyo. Okay? Osoyo. Yan ang gagamitin nyo. Okay, yung last vowel niya. Yung last vowel guys tandaan nyo yan. So kapag yung verb naman is nagtatapos siya ng ha, ang magiging ang pagka-conjugate nyo dyan is heyo. Okay? Heyo. So ganyan. Or hesoyo. Mali. Pagka ha yung pinakadulo ng verb is hesoyo. Okay? Ganyan nyo siya i-conjugate. So, para maintindihan nyo guys, maggagawa na lang ako ng example. Pagpasensya nyo na guys, no? Hindi kasi ako marunong magturo talaga pero sana naiintindihan nyo yung sinasabi ko. So, yan guys, gagawa tayo ng example ngayon. So, ulitin ko, yung rules natin, kapag yung verb stem, ang last vowel niya is a or o, gagamitin nyo ay asoyo. Kung iba naman, o kung iba yung last vowel niya, kung hindi siya a or o, ang gagamitin nyo ay osoyo. Kapag kung ha naman yung pinakahuli niya, ang gagamitin nyo ay hesoyo. Okay? So, for example, mashida. So mashi. So, ibig sabihin nito is to drink. Di ba? To drink. So, paano natin yan i-conjugate into past? So, titignan natin ano yung huling vowel niya. So, ang huling vowel niya is yan, i. Di ba? Yan yung huling vowel niya. So, titignan natin yung rule natin. So, hindi siya a at hindi o. So, ibig sabihin, ang gagamitin nating pattern ay osoyo. Okay? Ang gagamitin nating pattern ay osoyo. So, paano natin yan i-conjugate? So, yesoyo. Diba? Dapat ganyan sana. Diba? Pero, dahil nga kapag binasa mo na yesoyo, diba? Magiging ano na siya guys. Ganito muna siya isusulat. Yesoyo. Okay? So, ganyan nyo na siya isusulat. Kumbaga, ito at saka ito, magiging magko-combine na siya. Kaya siya naging ganito, yesoyo. So, example pa tayo ng iba. Halimbawa is, mandelda. Okay? Mandelda. Or mandaro. Ibig sabihin is to make. So, tignan natin yung huling vowel niya. So, ano yung huling vowel niya? Ito, di ba, yung nasa gitna. Di ba? Ito yung Yan yung pinaka huling vowel niya. So, balik tayo sa rules natin, guys. Hindi siya a at hindi siya o. So, ibig sabihin, ito ulit yung gagawin natin. So, paano natin siya i-conjugate? So, to make, ganito siya, guys. Mandelrosayo. Ganyan lang siya kadali, guys. So, sana nagigets nyo, no? So, isa pa. So, what if ganito naman siya? Mokta. Ano? What is mok? To eat. To eat. Pag i-conjugate natin siya, yung last vowel niya is o. Diba? So, titignan natin. Hindi siya a, hindi siya o. Magkaiba tayo yung o, tsaka yung o. Magkaiba yan. So, hindi siya o, tsaka a. Kaya ang gagawin natin is osoyo ulit. So, yan. Lalagay nyo yung pinaka-root word, tapos ilalagay lang natin yung pattern, guys. So, mogosoyo. So, ibig sabihin yan, kumain ka na. Past tense nga, di ba? Paano naman pagka ganito? Ha. So, to study. Diba?
So, i-conjugate natin siya into past. So, kanina, nabasa niya dito, kung ha yung dulo, diba, ang gagamitin natin ay 했어요. So, kung 했어요. Yan. Yun yung pattern, diba? Ito yung root word. Okay? Nagigets nyo? So, ito, papalitan nyo lang. So, yung ha sa dulo, magiging 했어요 lang siya. Sa past tense yan, sa past tense. So, ganyan nyo lang siya i-conjugate into past tense. So, yun guys. Bago tayo pumunta sa future tense, ay wag muna kayong tumingin dito guys. Wag muna yan. So, bago tayo pumunta dyan, kung talagang naintindihan nyo na yung pag-conjugate into past, subukan nyo ngang i-conjugate to guys. Itong 1, 2, 3, 4, 5. Itong 5 na verb na ito. Conjugate nyo to at i-comment nyo ilagay nyo dyan sa comment section yung sagot nyo. Okay? Para makita ko kung talagang nagets nyo. So, yan. Buburahin ko na guys. So, buburahin ko na lang no. So, next, punta na tayo dito sa future tense. So, ano yung rules dito sa future tense? So, ganito yung pattern natin, guys. Sa pag-conjugate ng future tense, ng verb into future tense, ang gagamitin natin is er or koyo. So, paano yun? Kung ang last letter ng verb ay consonant, ang gagamitin natin ay koyo. Kung vowel naman, ang gagamitin natin ay koyo. So, paano natin yan? Gagawa tayo ng example. So, halimbawa, ang verb natin ay mokta. Okay? So, ang last letter niya ay giyok, diba? So, ang gagamitin natin ay koyo. So, maging mugur koyeyo. Yan. Halimbawa is mashida or mashi to drink. Ang last letter niya is i. So, ang gagamitin natin ay koyeyo. Kasi nga vowel siya, di ba? Ito kanina consonant. Okay? So, ang magiging mashil koyeyo. Ganyan lang guys. Ganyan lang siya kadali. Halimbawa, paano kung ganito? Mandel. Yan, to make. So guys, exemption. The exemption sa rule natin guys. Kapag kayong verb is nagtatapos sa ng rear, ang kakabit na lang natin is ay koyo. So ilalagay natin dito kung kapag ka real yung ending, ang gagamitin natin ay koyo. Okay? So, ito magiging mander koyo. Kasi nga guys, kapag ito pa yung gagamitin natin dito sa mander, ang pangit na niyang pakinggan, 'di ba? Hindi siya ganyan siya guys. Mander koyo. Manderer koyo. So, hindi na siya guys, relevant, no? So, ganito na siya. Ganito na natin siya i-conjugate. Okay? Kapag rare yung huling letter, ang gagamitin niya na is koyo. Kasi meron na siyang real sa dulo. Okay? Nagigets nyo kaya? So, gawin nyo nga ito guys, yung verb na ito. Mana kada. So, kayo na magtatanggal ng guys ha. Kung ano yung verbs na yan. Kada, ipta, doragada, ulagada. Yan. Try nyo ngang i-conjugate to into future tense. Itong 1, 2, 3, 4, 5. Manada, kada, ipta, turagada, ulagada. So, try nyo lang i-conjugate guys.
So, ayan, natutunan nyo na kung paano mag-conjugate ng past at future tense. So, ngayon, dito na tayo sa pinakamadali, no? So, present tense, ibig sabihin yung ginagawa mo ngayon. So, ang role natin dyan, o yung pattern na gagamitin, ay gaya din ng past tense. Okay? So, nga lang, pagkakaiba lang nila is yung kung paano natin siya i-conjugate. Kasi kanina, ang ginamit natin sa past tense ay as soyo. At dito naman sa kapag hindi naman tsaka o, ang ginamit natin os soyo, di ba? Tsaka es soyo. So dito, dahil nga present tense siya, ang gagamitin natin is ayo, oyo, tsaka heyo. So ang role natin diyan, kung yung last vowel ay a or o, ang gagamitin natin ay ayo. So kung iba naman, ang gagamitin natin is oyo. Tapos kapag ha, gagamitin natin ay heyo. Okay? So nasa ano na tayo guys? Nasa present tense na tayo. So, halimbawa, ginagamit ko lang guys yung ginamit ko na kanina na mga verb para hindi na kayo malilito, okay? Gamitin nyo na lang ito sa ibang verb na alam nyo. At mamaya magbibigay din naman ako ng libreng reviewer sa inyo. Doon na lang kayo mag-practice, no? Okay? So, halimbawa, mokta. So, mokta, o yung last vowel niya. So, ang magiging conjugation nito is mogoyo. Okay? Kasi nga, hindi siya a, hindi siya o. So, mogoyo. Ibig sabihin, kumakain ka ngayon, di ba? Yung ngayon mo siya ginagawa. So, halimbawa, manna. So, ano yung ilalagay natin dyan, guys? Tingnan natin sa rules, ang last vowel niya is a. So, kapag a yung last vowel na, ang idadagdag na lang natin ay yung yo. Kasi nga, may a na siya eh. So, man na yo. So, ganyan lang siya guys. Kasi pagka siguro iniisip nyo dapat ganito. Man na ayo. Mali na yan guys. Hindi na tama. Diba? Pangit pakinggan. Diba? So, kapag may a na sa dulo, ang idadagdag nyo na lang is yo. Automatic na yan guys. Man na yo. Halimbawa, ganito. Alda. Ibig sabihin nito is to know. Diba? To know. Ito naman is to meet. Ito naman is to eat. Alam nyo ito kasi mga basic. Ano lang naman ito, diba? So, ang niyan, dictionary form, diba? Ganyan. Alta. So, kukunin lang natin yung verb stem niya. So, tatanggalin na yung ta, magiging are. Ibig sabihin to know. So, paano natin siya i-conjugate into present tense? So, gagawin natin is, titignan natin kung ano yung last vowel niya. So, ang last vowel niya is a. Pero, nag-i-end siya sa letter R. So, ang dadagdag natin is ayo. Arayo. Sabihin niyan, to know. Okay? So, paano pagka ganito naman? Here, hada. So, pag i-conjugate natin siya guys into past tense or present tense, tatanggalin natin siya. So, dahil nga ha yung dulo niya, gagamitin natin ay heyo. So, magiging here, heyo. Ganyan, ireyo. So, sa past tense, magiging irhesoyo. Sa future tense, magiging irhalkoeyo. Okay? So, kung naintindihan nyo na itong present tense, kayo nga gumawa nito guys. Choda, oda, chada, nurda, at pangmunada. So, i-conjugate nyo to into present tense. Okay? Conjugate nyo sa into present tense. Tapos, yung sagot nyo, i-comment nyo lang dyan sa comment section para makita ko kung tama yung ginawa nyo. Okay? So, ayan yung paraan ko kung paano kino-conjugate yung
Korean verbs into past, future, and present tense. So guys, kung meron kayong mga suggestions na gusto nyo pang matutunan at gusto nyo malaman, at sabihin nyo lang sa akin, comment nyo lang dyan at susubukan kong gawan siya ng video guys para may turo ko sa inyo, may share ko sa inyo yung paraan ko kung paano ko pinag-aaralan yung mga yan. So, comment din kayo kung ano yung natutunan nyo, kung nakatulong ba or hindi, or ano ba yung mga dapat ko pang i-improve sa pagtuturo ko sa inyo. Kung gusto nyo yung ganitong mga content, ay mag-subscribe na rin kayo at i-share nyo na rin to sa mga kakilala nyo, kaibigan nyo na nag-aaral din ng Korean at gustong makapag-apply dito o makapagtrabaho dito sa Korea. So guys, kung gusto nyo pang ma-develop yung pag-conjugate yun ng present tense, kunin nyo na lang yung reviewer dyan sa description at kayo nang bahalang mag-aaral sa sarili nyo at i-apply nyo yung tinuro ko sa inyo. So thank you for watching at see you ulit sa mga next video.